Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon! May good news po tayo para sa mga motorista. Oy, oy, oy! Dahil magkakaroon po ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas araw ng Martes, April 30. Batay sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring bumaba ng 40 sentimos hanggang 60 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Magkakaroon din ng tapyas sa presyo ng 20 sentimos hanggang 40 sentimos sa presyo ng kada litro ng gasolina. Posible din ang rollback na 70 sentimos hanggang 90 sentimos ang kada litro ng kerosene. Mamaya i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad nila bukas. Ayon sa industry players, bunsod pa rin ito ng pagbago-bagong galaw ng presyo ng langis sa international market. Paliwanag naman ng Department of Energy, may pagbaba sa presyo dahil sa bumababang demand ng langis sa Estados Unidos. Nakakaapekto rin ang humihinang geopolitical tensions na nangyayari sa Middle East. Hataw Balita ngayon! Inanunsyo ng transport group na Piston na magsasagawa sila ng 3 araw na nationwide transport strike na magsisimula ngayong araw ng Lunes, April 29 hanggang Miyerkules, May 1. Layo naman ng nasabing aktibidad na ipahayag ang kanilang protesta sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan, pati na ang napipintong deadline ng Jeepney Franchise Consolidation sa April 30. Ayon kay Piston Deputy Secretary General Ruben Bailon, kailangan nilang gawin ang nasabing hakbang para proteksyonan ang karapatan ng kanilang sektor sa inaasahang epekto ng nabanggit na programa. Planong isagawa ang transport protest sa Taft Avenue at mga pangunahing kalsada sa Alabang, Anonas, Baclaran, Katipunan, Litex, Monumento, Philcoa at Sukat. Hataw Balita ngayon! Magsasagawa ng malawakang nationwide jobs fair ang Department of Labor and Employment o DOLE sa darating na Mayo 1 o araw ng paggawa. Nagtakda rin ang kagawaran ng 120 sites o lugar sa bansa na pagdarausan naman ng pamamahagi ng Livelihood Project kung saan inaasahang naaabot sa 671 million pesos ang nakalaang pondo para sa mga beneficiaries. Samantala, may handog din na libreng sakay ang DOLE, katuwang ang Department of Transportation para sa mga manggagawa. Magsisimula ang libreng sakay sa LRT2 at MRT3 ng alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Para maka-avail ng libreng sakay, ipakita lamang ang inyong company ID o kaya ay anumang government-issued ID kung walang company ID at edad 18 pataas. Hataw Balita ngayon! Naitala kahapon, April 28 ng State Weather Bureau Pag-asa ang pinakamataas na heat index o ang init na nararamdaman ng katawan ng tao sa bansa ngayong taon. Batay sa tala ng ahensya, 53 degrees Celsius ang nai-record na temperatura sa iba Zambales na tinawag nilang nasa extreme danger level na. Sinundan naman ito ng Pili, Camarines Sur na nakapagtala ng 49 degrees Celsius at ng ilang mga bayan ng Pili, Camarines Sur. Ganon din sa Muñoz, sa Nueva Ecija, Subic Bay sa Olongapo City at Dagupan City, Pangasinan na kapwa nakaranas ng 47 degrees Celsius na heat index. Samantala, bagong record na pinakamainit na temperatura naman ang naitala sa bansa ng Pag-asa sa Metro Manila. Nakaranas nitong Sabado, April 27 ng all-time high record na 45 degrees Celsius heat index sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA at 42 degrees naman sa Quezon City Science Garden na kapwa nasa ilalim ng danger level classification. Patuloy na nagpapaalala ang mga eksperto na manatiling hydrated at hanggat maaari ay iwasan ang paglabas ng bahay kung hindi naman kinakailangan. Hataw Balita ngayon! Pumanaw na noong Sabado, April 27, si Cavite 4th District Representative Elpidio P.D. Barzaga Jr.
Sa isang inanunsyo na inilabas ng pamilya Barzaga, pumanaw ang kongresista hapon noong Sabado. Philippine Times sa California, USA. Sa pagpanaw ni Barzaga, nagpahatid naman ng pakikidalamhati ang ilang mga kaibigan niya sa politika at maging ang House of Representatives o HOR ay nagpaabot din ng pakikidalamhati sa mga naulilang pamilya ng kapwa nila mambabatas. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo kahapon, April 28, ng Department of Education o DepEd na suspendido muna ang on-site o face-to-face classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa simula ngayong araw ng Lunes, April 29 hanggang Martes, April 30. Ayon sa kagawaran, inilabas ang desisyon dahil sa inaasahang matinding init ng panahon kung saan maaaring umabot sa 42 to 51 degrees Celsius ang temperatura sa 30 mga lugar sa bansa ayon sa State Weather Bureau Pag-asa. Gayun din, paghahanda rin ito sa posibleng epekto ng isasagawang 3 araw na nationwide transport strike ng grupong Piston na magsisimula ngayong araw ng Lunes. Ayon sa DepEd, hindi naman oobligahin na pumasok on-site ang teaching at non-teaching personnel nito. Maaari namang umanong umayon ang mga pribadong paaralan sa naging hakbang ng DepEd kung sa kakailanganin. Hataw Balita ngayon. Ayan Noel at Bianca, pinakamatinding init, pinakamataas na heat index sa Pilipinas sa 2024 ngayong taon, naitala sa iba Zambales, Pag-asa. Alam mo, nandito kasi ako ngayon sa Pilipinas, ako mismo nakakaranas nito, dahil pagka sobrang init pala, madali kang parang ang feeling mo, parang madali kang mapagod. Kaya yung malamig na tubig na yon talagang ma-appreciate mo. Mataas kasi ang humidity dito sa Pilipinas, yung water vapor niya talagang absent. Kaya naman maglalabas ka ng pawis. Kaya ako dito, Noel, pagka galing sa banyo, pagkaligo, paglabas mo, pawis ka kagad eh. Sa sobrang init, kaya nga yung naitalang 50 degrees Celsius pataas. Nararanasan ko lang yan. Pagka nandyan ako sa Middle East, lalo na sa Dubai, nakaranas ako dyan ng 50 to 55 degrees. Pero pala dito sa Pilipinas, ganun na rin. Kaya siguro panawagan sa ating mga kababayan, sa ating mga kasambahay na talagang sinasabi natin na keep hydrated, lagi tayong magbaon ng tubig at iwas tayong sa heat stroke, Noel. Yun, amigo Bert, kamusta sa inyo dyan? At nga, sinasabi mong mainit talaga dyan sa lugar natin ngayon sa Pilipinas. At maganda nga talaga na maipaalala din natin sa mga kababayan natin yung mga ilang mga kailangan din nilang maging i-observe para makapag-ingat din na magkaroon ng mga kagaya nyo. Ngayon, ganyang kainit, yung heat stroke, So keep on hydrating. At kung sinasabi nga sa balita natin kanina na kung hindi naman talaga kailangang lumabas, ay kung maaari nga ay mag-stay na lang din sa bahay. Pero dito kasi sa amin ngayon, Bert, at paras kasi kami ng lugar ni Bianca, ay positive 13 degrees Celsius. Pero sa mga nandito nakatira, medyo mainit na ito eh. Bert, kasi ang lugar na ito, alam naman natin talagang malamig na klima, yung nararanasan din dito. And to the point na naranasan din namin dito nung nakaraang winter lang ay negative 50 degrees Celsius naman. Kaya hindi natin alam din kung ano naman din ang naghihintay sa atin itong darating na summer dito sa lugar na ito, Dahil nagkakaroon na nga ng talagang mga pagbabago rin pagdating sa klima, Bianca? Yes, Noel, yung nababalitaan nga natin sa Pilipinas na extreme heat, masasabi din ng mga eksperto na isa sa mga effects ng climate change, At pati din dito sa Alberta, Canada, nararasan din natin, an effects ng climate change, especially last year, yung wildfires and drought. Although this year, hindi pa rin alam kung ano ba yung exact weather na mararanasan dito sa Alberta, Canada. The experts here are telling us to prepare, especially nga yung mga mamamayan dito, hindi sanay sa mainit na panahon. Kaya especially during this transition period from winter to spring to summer, may mga safety precautions din na advice ang government dito para hindi mabigla din yung mga residents
with the changing weather, Bert, Noel. Oo, Dapat hindi lang ito natin marinig Oo, Sige. dapat na mapaghandaan na ito ng ating mga kababayan kasi ito na nga nararanasan na natin. Kaya ganun lang naman, no? Kung mainit, mag-adjust tayo. Kung malamig, adjust tayo. Inihayag ng Department of Labor and Employment na umabot na sa mahigit 35,000 na manggagawang Pilipino na apektado ng El Nino phenomenon ang nabigyan ng alternative livelihood. As of April 2024, pansamantalang naghahanap buhay ang nasabing Pinoy workers na mula sa Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Region 1, 3, 4A, 6, 9 at 10 sa ilalim ng tulong ng paghahanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program. Ayon kay DOLE Undersecretary Benjo Benavide, magbibigay ng tuloy-tuloy na suporta ang kagawaran para sa mga manggagawang nawalan ng hanap buhay sa gitna ng patuloy na pag-iral ng El Nino sa bansa. Umabot na sa 163 million pesos ang napamahaging sahod para sa mga benepisyaryo. Hataw Balita ngayon. Anim na individual ang dinala sa ospital matapos ang nangyaring pagtama ng kidlat sa Sitio Macabol, Barangay Salaysay, Marilog, Davao City. Bandang 2:00 ng hapon nitong Sabado, April 27. Ayon sa pulisya, dumalo sa kasal ang mga biktima. Kabilang narito ang 8 taong gulang na lalaki nang biglang kumidlat sa kanilang lugar. Hindi umano sila direktang tinamaan ng kidlat dahil dumiretso ito sa puno ng niyog na nakatayo malapit sa kanilang kinatatayuan. Pero dahil sa lakas ng boltahe ay nanghina rin sila at dinala sa ospital. Hataw Balita ngayon. Sa kabila ng mainit na panahon na nararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa, inulan ng maraming mga yelo ang ilang lugar sa Cagayan at Cotabato nitong weekend. Ilang mga pananim naman at hayop ang nasawi sa lakas ng hailstorm. Si MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita ngayon. Umulan ng maraming yelo sa Purok 2, Aroman, Carmen, Cotabato pasado 3:00 ng hapon nitong Sabado, April 27. Ayon sa netizen na si Cherryville Ferraren, nasa loob siya ng kanilang bahay nang umulan ng malakas kahit mainit ang panahon. Pero unti-unti rin itong tumigil. Makalipas ang ilang minuto, muli na namang umulan ng yelo. Nagtataka umano si Cherry dahil maingay ang kanilang bubong na parang may mga nahuhulog na maliliit na bato dito. Pagbukas niya ng pintuan, doon niya nakita ang maraming mga maliliit na yelo sa lupa. Ayon pa kay Cherry, umabot ng 10 hanggang 15 minuto ang pag-ulan ng yelo sa kanilang lugar. Sa Cagayan naman, umulan ng malalaking mga yelo sa Barangay Lanig, Solana, Cagayan, bandang hapon nitong Sabado. Ayon kay Ricardo Noble, kasagsagan ng tirik ng araw nang biglang bumuhos ang ulan kasabay ng yelo at hangin. Sa dami ng mga nahuhulog na yelo sa kanilang bubong, halos hindi na magkarinigan sa loob ng kanilang bahay dahil parang binabato ang kanilang bubong. Tinamaan naman ang dalawa niyang maliliit na gansa at namatay. Napinsala rin ang kanyang mga pananim at natumba ang mga puno ng saging. MJ Vasquez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Ilang lugar sa Batangas nakaranas ng emergency power interruption kahapon. Apektado ang ilang lugar dulot ng isinagawang corrective maintenance sa kagamitan ng base substation at maintenance sa mismong linya nito. Si Lynette Bahe, humahataw! Hataw Balita ngayon. Sa gitna ng mainit at maalinsangan na panahon, nagkaroon ng emergency power interruption sa ilang lugar sa Batangas kahapon araw ng Linggo, April 28. Nagsimula ito bandang 6:00 ng umaga at bumalik ang kuryente bandang 5:30 ng hapon. Ayon sa mga otoridad, nangyari ang pagkawala ng kuryente dahil sa isinagawang corrective maintenance sa kagamitan ng base substation at maintenance sa mismong linya nito. Ayon sa Batelec 2, apektado ng power interruption ng ilang bahagi ng Batangas kabilang ang lungsod ng Tanawan,
bayan ng Malvar, Talisay at Laurel. Apektado rin ang ilang lugar sa lungsod ng Lipa kabilang ang mga bahagi ng Inusluban West, Barangay Bugtong, Sunrise Point sa Inusluban, La Traversia, Eternal Garden at Wilcon Depot. Bukod pa riyan, madalas ding nakararanas ng power interruption nitong mga nakaraang araw sa probinsya bunsod ng manual load dropping o ang tinatawag na rotational brownout. Isinasagawa ang manual load dropping sa linya ng Bay Calamba, Santo Tomas Malvar 69 kV line dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente o ang pag-overload ng linya tuwing peak hours. Ginagawa rin umano ito para maiwasan ng hindi inaasahang malawakang pagkawala ng daloy ng kuryente. Samantala, hinihiling ng Batellec 2 ang pangunawa at kooperasyon ng mga apektadong residente habang ginagawa ang mga kinakailangang pagpapatakbo. Lineth Bahe, humahataw sa balita ngayon. Tumangging magbigay ng bayad pinsala ang pamahalaan ng Portugal sa mga nangyaring kalupitan noong panahon ng colonial era. Taliwas ito sa naunang pahayag ni President Marcelo Rebelo de Sousa. Mula sa Edmonton, Alberta, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Coz live. Hataw Balita ngayon. Jeffrey, ano ang mga dahilan sa pagbubukas ng usapan ng reparation payment ng Portugal? Noel, nagpalabas ng pahayag ang pamahalaan ng Portugal nitong Sabado, April 27, na hindi ito magbibigay ng anumang reparation payment sa mga nangyaring kalupitan sa panahon ng transatlantic slavery at colonial era. Mula ika-15 hanggang ika-19 na siglo, 6 na milyong Africans ang nakidnap at sapilitang dinala ng mga Portuguese vessel at ipinagbili bilang mga alipin sa bansang Brazil. Umabot ng 5 siglo ang colonial era ng Portugal na nakaapekto sa mga bansang Angola, Mozambique, Brazil, Cape Verde, Sao Tome and Prince, East Timor at iba pang teritoryo sa Asia. Nitong nakaraang Martes, April 23, iminungkahi ni Portuguese President Marcelo Rebelo de Sousa na kailangang pangunahan ng pamahalaan na magbayad ng reparation sa mga ito sa pamamagitan ng pagkansela sa mga utang ng mga dating kolonya at pagbibigay ng tulong pinansyal. Sa kabila nito, naniniwala ang pamahalaan ng Portugal na may napakagandang samahan sa ngayon ang mga dating koloni ng bansa. Patuloy din ang pakipagtulungan ng mga bansa sa edukasyon, wika, kultura, kalusugan, kasabay ng financial budget at economic support. Ang decolonization ng African countries ay nangyari lamang ilang buwan matapos ang Carnation Revolution noong April 25, 1974. Balik sa iyo, Noel. Yes, Jeffrey, yung na-mention mo na Carnation Revolution. Ano ba ang ibig sabihin ng tinatawag na yun, Jeffrey? Noel, ang Carnation Revolution ay isang military coup na non-violent kung saan naglagay sa Portugal sa pagiging democracy at nagpalaya sa 6 nitong colonies mula sa Africa hanggang sa Pacific na mayroong inside ripple kasama sa Brazil, Noel. Alright, maraming salamat, Jeffrey Coz mula sa Edmonton, Alberta, Canada, kung saan naitala ang mahigit sa 5,000 resident na may Portuguese ancestry noong 2021. Hataw Balita ngayon. Matibay ang paniniwala ng United States Intelligence Report na walang kinalaman si Russian President Vladimir Putin sa pagkamatay ni Alexei Navalny. Itinanggi naman ng Kremlin ang inilabas na ulat na ito ng US Intel at sinabing walang basehan na pangangatwiran ito at hindi nararapat pagtuunan ng pansin. Mula sa Grand Prairie, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Reyes live. Hataw Balita ngayon. Jeffrey, bakit sinasabi ng US Intel na walang kinalaman si Putin sa pagkamatay ni Navalny? Yes, magandang araw, Bianca. Batay sa nakalap na impormasyon ng ahensya, kabilang na ang ilang classified intelligence at analysis of public facts,
pati ang oras ng pagkamatay ni Alexei Navalny at kung paano nito natabunan ang naganap na halalan noong Marso, naniniwala ang ahensya na si Russian President Vladimir Putin ay posibleng hindi nag-utos sa pagkamatay ng nasabing Russian opposition activist noong Pebrero. Si Navalny ay na kritiko at pangunahing kaaway ni Putin ay namatay sa Arctic prison noong February 16. Bagay na itinanggi ng Russians ang pagkasangkot dito. Gayon may hindi maaalis na may malaking pananagutan si Putin sa pagkamatay nito dahil siya ang nagpakulong kay Navalny. Samantala, maaaring itanggi ng tagapagsalita ni Putin na si Dmitry Peskov ang United States intelligence report na ito at sinasabing hindi ito nararapat pagtuunan ng pansin dahil sa kawalan ng lohika at katwiran. Binatikos naman ni Leonid Volkov, isang matagal na taga-suporta ni Navalny, ang natuklasan nito ng Estados Unidos. Sinabi nito na walang muwang, katawa-tawa at hindi nauunawaan ng United States kung paano nagtatrabaho ang Russia. Balik sa iyo. Alright, Jeffrey, ano naman ang paniniwala ng European intelligence? Duda ang ilang kaalyado ng European intelligence na walang direktang pakikilahok si Putin sa pangyayari. Alright, Jeffrey, salamat sa iyong report mula sa Grand Prairie, Canada. Hataw Balita ngayon. Binomba ng mga missile galing sa Russia ang power plants sa central at western Ukraine noong Sabado. Dahil dito mas mataas ang kakulangan sa energy ang inaasahan ngayon sa naapektuhang bansa. Ito ang umahataw na balita ni Daniel Encarnacion. Hataw Balita ngayon. Gumamit ng long-range missiles kabilang ang cruise missiles ang Russia na mula sa Arctic Circle. Ito ang ika-4 sa pinakamalaking aerial assault ng Russia sa Ukraine simula noong Marso. Nanawagan naman si Ukraine President Volodymyr Zelensky sa mga kaalyado nito para sa defensive missiles, particular ang Patriot system. Aniya, tinarget ng Russia ang electricity at gas transit facilities na importante para sa supply sa European Union. Hindi naman nito nabanggit kung gaano ang naging pinsala sa mga pasilidad. Patuloy na nagsusupply ng gas ang Russia sa EU sa pamamagitan ng Ukraine sa ilalim ng transit deal. Nakatakda itong matapos sa Desyembre at wala ng plano ang Ukraine na i-extend pa ito. Sinabi naman ng DTEC, ang pinakamalaking private electricity company ng Ukraine, na 4 sa 6 nitong thermal power plants ang nagtamo ng pinsala. Kinailangan ding apulahin ang apoy sa ilang energy facilities sa Western Lviv at Ivano-Frankivsk na nasa border ng NATO members na Poland at Romania ayon sa mga opisyal. Dagdag nila, naputol din ang supply ng tubig sa Kryvyi Rih na pinanggalingan ni President Zelensky. 21 sa 34 incoming missiles ang napatumba ng air defense ng Ukraine ayon sa commander ng Air Force. Hindi naman pinakalanan ang mga napinsalang pasilidad para hindi malaman ng Russia ang impact ng mga ito. Nawala ang 80% ng thermal power generation at 35% ng hydroelectric capacity ng Ukraine sa gitna ng mga pag-atake ng Russia. Nagpatupad na ng rolling blackout sa ilang rehiyon. Daniel Encarnacion, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Makikita natin dito sa ating latest satellite images itong papalapit na kaulapan sa silangang bahagi ng Mindanao. Itong mga kaulapan na ito ay ang epekto ng Intertropical Convergence Zone o yung salubungan ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Kaya sa mga nabanggit na lugar, asahan natin ang mataas sa tsansa ng pag-ulan throughout the day. Lalabing bahagi naman ng ating bansa, kasama na dyan ang Metro Manila, ay magpapatuloy itong generally fair weather conditions maliban na lamang sa mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. At sa kasalukuyan, easterlies pa rin o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. At sa kasalukuyan, wala pa naman tayong binabantayang low pressure area o sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na maaring makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw.
Sa kalagayan ng ating karagatan, wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan at banayad hanggang sa tamtamang pag-alon na ating mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa, kaya malayang makapalaot ang ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin, asahan natin itong malalakas na hangin at kaakibat nito ang bahagyang pagtaas ng ating mga alon. Ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay sisikat mamayang 5:34 ng umaga at lulubog naman mamaya sa ganap na 6:13 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Daniel James Villamil. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Tatlong magkakamag-anak ang nalunod sa isang beach sa dahikan ng Matis City, Davao Oriental, pasado alas 10 ng umaga kahapon April 28. Patay ang isang 8 years old na lalaki habang nakaligtas naman ang kapatid nitong 14 na taon at 40 anyos na tiyahin. Ayon sa Coast Guard, Davao Oriental, unang nalunod ang dalawang magkakapatid habang naliligo. Sinubukan pa silang sagipin ng kanilang tita, pero dahil sa lalim ng tubig ay nalunod din ito. Agad naman silang sinagip ng mga Coast Guard at lifeguard mula sa katabing resort, pero hindi mahanap ang batang lalaki. Pasado alas 12 na ng umaga, natagpuan ang katawan nito. Ayon sa PCG, isang public beach ang naturang lugar, kaya wala itong lifeguard. At dahil sa pangyayari, pansamantalang pinagbawalan ng mga otoridad ang paliligo doon habang pinaiigting naman ng PCG ang Coastal Patrol. Hataw Balita ngayon. Mga kilalang produkto sa iba't ibang lugar ng Mindanao Region tampok sa 3 araw na Mindanao Tourism Expo 2024 na ginanap sa Limquet K Atrium, Cagayan de Oro City nitong Biyernes, April 26 at nagtapos kahapon, April 28. Bukod sa naggagandahang mga produkto ng Mindanao, ibinida rin ng Cagayan de Oro ang whitewater rafting ng syudad na isa sa mga kilalang tourist destination. Ayon kay Tourism Secretary Maria Cristina Garcia Frasco, malaki ang potensyal ng Mindanao pagdating sa turismo. Dahil dito, isa sa prioridad ng Philippine tourism ang ma-promote at ma-develop pa ang tourism sa rehiyon. Aniya, pangunahin din sa tinignan ng Marcos administration na matugunan ang iba't ibang developmental challenges ng tourism industry sa Mindanao upang mas mapalakas ito gaya na lang ng kakulangan ng infrastruktura at paliparan maging ng mga flight sa Mindanao. That is why the priorities of the Marcos administration have been clear. In that, we must address the developmental challenges of Philippine tourism if we are to truly expect it to thrive. Hataw Balita ngayon. Mahigit 40,000 batang edad 0 to 12 months ang target na mabakunahan ng Davao City Health Office ngayong taon. Sila ang mga kabataan na hindi pa nabibigyan ng kanilang primary vaccine o late na sa kanilang immunization schedule. Si Lalaine Moreno, humahataw! Hataw Balita ngayon. 3 kaso na ng pertussis ang na-record ng Davao City Health Office ngayong Abril. Kabilang narito ang isang 4-month-old baby na hindi pa nabibigyan ng anumang uri ng bakuna, isang 3-month-old na sanggol na nakatanggap ng unang dose ng pentavalent vaccine at isang bagong panganak na sanggol na hindi pa maaaring bakunahan. Ito ngayon ang rason kung bakit mas pinaigting ng Davao City Health Office ang pagsasagawa ng pagbabakuna sa lungsod. Ayon sa CHO, mahigit 40,000 batang 0 to 12 months old ang target nilang mabakunahan ngayong taon.
Sila ang mga kabataang hindi pa nakakumpleto o late na para sa pagpapaturok ng kanilang routine immunization. Noong 2023, 80.2% ng populasyon ng bata sa lungsod ang nakakumpleto na ng kanilang bakuna. Ayon sa Davao City Health Office, hamon para sa kanila ang pagbabakuna sa mga sanggol dahil may ibang mga magulang na busy sa trabaho o di kaya ay ayaw magpabakuna. Maliban sa mga immunization centers, nagsasagawa rin ng house-to-house vaccinations at mobile temporary post-vaccination ng CHO para maabot ang mga batang hindi pa fully immunized. We have to understand also nga adlaw-adlaw nang ginabuhit po sila. So, isa sa mga strategiya sa mga health personnel is mag-mobile vaccination. Munang usahay at tuon tuktukon ng mga balay kay para mabakunahan ang mga bata at their own house. Bagamat walang incentives sa lokal na pamahalaan, dapat maunawaan ng mga magulang ang kahalagahan ng mga vaccine. Ilan sa mga sakit na maiiwasan kapag may bakuna ay polio, hepatitis, measles and rubella, mumps, pertussis, chickenpox, diphtheria at iba pa. Ginamotivate lang gyud namo para ang ilang mga anak maprotektahan. Ginapasabot gyud namo sa ilaha kung unsa ka importante ang vaccination for the safety sa ilahang mga kabataan para dili magkasakit. Kaya kung magkasakit, mahal kaayo ang gastos. Vaccine save lives. Ang first-time mother ng kambal na si Erica Jane Hermoso, kahit mainit ang panahon, matyagang pumila para pabakunahan ang kanyang 2-month-old twins. Ayon kay Erica, natatakot umano siya na mahawaan ng sakit na pertussis ang kanyang mga anak. Para sa ilaha lang pong kaayuhan po para layo po sa mga sakit-sakit. Syempre karon daghan kapag karon nag-breakout ang pertussis, so kinahanglan jud na naa sila kanang panagang gani para sa ilaha. Ayon sa Davao City Health Office, ligtas sa mga bakuna at matagal na panahon na itong ginagamit. Lalaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nangangamba ang United Nations Security Council sa paglala ng sitwasyon sa Sudan. Ayon sa UN, nahaharap ang North Darfur region sa problema bunsod sa pinaasahang pag-atake ng Rapid Support Forces o RSF. Ito ang umahataw na balita ni Aurelien Quijano. Hataw Balita Ngayon. Nagbabala ang United Nations Security Council sa nalalapit na pag-atake sa Darfur sa northern region ng Sudan. Bunsod ito ng digmaan sa pagitan ng Sudanese Army at Paramilitary Rapid Support Forces o RSF. Ipinahayag ng Security Council ang malalim na pag-alala sa palapit na pag-atake at nananawagan sa Sudanese Armed Forces at Rapid Support Forces na tigilan ang bakbakan. Isang taong mahigit na ang nakakaraan simula nag-umpisa ang digmaan sa pagitan ng Sudanese Army at Paramilitary RSF. Sa ngayon, umabot na sa 800,000 na tao sa Al-Fashir ang nasa extreme at immediate danger. Aurelien Quijano, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Tumanggap ng parangal ang in-house host ng UNTV na si Dr. Joseph Lee sa ginanap na Thailand International Leadership Awards 2024 sa Bangkok, Thailand. Samantala, kinilala rin ang UNTV Public Service Channel bilang Most Outstanding International Media Network. Ito ang humahataw na balita ni R.K. Liorca. Hataw Balita Ngayon. Asia's man of remarkable excellence in urology healthcare leadership and most iconic medical celebrity doctor ambassador of the year. Ito ang karangalang tinanggap ni Dr. Joseph Lee, UNTV's in-house doctor and host sa ginanap na Thailand International Leadership Awards 2024 na idinao sa Bangkok, Thailand nitong Sabado, April 27. Lubos ang pasasalamat ni Dr. Joseph sa kauna-unahang international award na kanyang natanggap na inakala pa niya noong una na isang scam. Actually, there is a funny incident na tinanong ko pa kung scam. Kasi, di ba, uso ng scam, di ba? So sabi ko, ano ba ito? Scam ba ito? O gino-joke nyo ko, do? So hanggat nag-reply sila at kasi yung Philippine delegate na nag-aayos nito na papuntang Thailand, sabi niya, hindi po kasi talaga pong pinili ka at ganun ang mga criteria. Sabi ko,
Ako sige, natuwa naman ako. Kasi this is my first out of the country award, no? So, very elated at masaya. Ipinanganak si Dr. Joseph Lee sa Laguna na lumaki sa Quezon City at sa kasalukuyan ay may 22 years of experience na sa pagbibigay ng serbisyong medikal. Ang Thailand International Leadership Awards ay isang annual event na naglalayong parangalan ang sinumang may namumukod-tanging kahusayan sa larangan ng edukasyon, business, public service, medisina at marami pang iba. Sa ikalawang taon nito, malalaking personalidad mula sa Pilipinas at mga karatig bansa ang dumating sa aktibidad, kabilang na ang mga Pilipino na sina Police Colonel Salman Sapal, Maguindanao del Norte Police Director, former Chief of Police and Police Lieutenant Colonel Ronaldo Lumactod, at si Quezon City Councilor and Medical Doctor Dr. Dorothy Delarmente. Kabilang din sa awards night si Miss Eliana Aduana, Miss Earth Air 2023 na kinilala bilang Asia's Most Empowered Young Women Environmentalist Icon Awardee of the Year. Samantala, pinangaralan din sa Thailand ang UNTV Public Service Channel bilang Outstanding International Media Network, kabilang na ang inyong lingkod bilang Most Promising Media Correspondent. Lubos ang pasasalamat ng UNTV Thailand team sa unang international award na nakamit nito. And we've been in Thailand for a few years. I've been in Thailand for 8 years and it's been like 10 years or more than 10 years. And it's the first time that we receive an international award like this. Well, on behalf of UNTV Public Service Channel, Philippines and worldwide, we are very honored and pleased to receive this award. Of course, this would not be possible without the help and support of UNTV CEO Kuya Daniel S. Nazon, and the support as well of the Members Church of God International or MCGI. Well, as what we always say, we will continue serving humanity and God. Thank you so much. To God be the glory. Nagpasalamat naman si Dr. Joseph sa mga naniniwala sa kanyang service advocacy. Para sa doktor, isang malaking responsibilidad at indikasyon ang nakamit na parangal para mananatili na mas maging vigilant at emphatic sa kanyang mga pasyente sa pagbibigay ng mas maraming serbisyong medikal. I'd like to thank the organizers of the Thailand International Leadership Award, which is being held now in Thailand. First and foremost, for nominating me, and second is for believing my medical public service advocacy. This award is a great responsibility beyond achievements and accolades. It tells you that you have to be more vigilant and be empathic to your patients and give more service. Thank you. Talaga namang kamangha-mangha ang galing ng Pilipino. Maging sa larangan ng siyensya, academics o leadership ay hindi magpapahuli. Gaya ng ating kababayan na si Dr. Joseph Lee na naniniwalang wala sa medalya kundi nasa mabuting advokasya ang tunay na kahulugan ng isang karangalan. RK Liorca, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Yon, congratulations sa lahat ng ating mga awardees dyan. At yun po, patuloy po namin kayong inaanyayahan na sa nagpapatuloy na mass indoctrinations ng MCGI. Day 6 na po tayo, mamayang 7 p.m. Philippine Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po kayo naming inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan chapter 14 verse 2. Siyang dumalakad sa kanyang katwiran ay natatakot sa Panginoon. Ngunit siyang suwail sa kanyang mga lakad ay humahamak sa kanya.
At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-29 sa buwan ng Abril 2024. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao, sa ngalan ni amigo Sherwin Kulubong, mula po rito sa Pilipinas, ako po si Bert Cerudo. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Monday morning, April 29, 2024. At mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Ako naman si Bianca Quijano mula rin dito sa Edmonton, Alberta, Canada. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.